Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Hananor Gumander Bayaw and I'll be discussing the developing learning skills. Sa school or kahit sa real life is iba-iba tayo ng paraan ng pag-aaral at pag-intindi ng mga information. So, may mga tao na mabilis matuto kapag naririnig nila yung lesson. Then, may iba naman na kailangan ng picture. Then, meron naman gusto ng hands-on. So, dahil iba-iba tayo ng pagkatuto is mahalaga na intindihin natin yung sarili nating learning strength and weakness. So, kapag alam natin ang learning style natin is mas madali nating mahanap yung best way na matuto tayo at ma-improve yung mga bagay na mahina tayo. So, ayon sa textbook is may 3 step para ma-develop ang learning skills. So, ang first step is, ito na yung pagkilala sa sarili mong learning preference. So, dito mo malalaman kung ano yung style mo. Kung mahilig ka ba sa visual, facts, trial, and error. So, also yung mga listening or deep thinking. So, importante ito para malaman mo paano ka mas madaling matuto. So, ang number 2 step naman is, check if your learning style is helping you. So, hindi porket preferred mo yung learning style na yon is sapat na. So, halimbawa is kung visual learner ka, pero puro words yung ginagamit mo, baka mas mahirapan ka. So, kailangan i-check kung effective ba yung learning style sa preparation and understanding. So, ang step 3 naman is improve your weak areas. So, kapag nalaman mo kung saan ka mahina is hindi lang basta dapat tanggapin mo or yun na lang, wala ka nang gagawin. So, kailangan mo siyang i-improve. So, hindi dahil hirap ka sa note-taking, for example, is titigil ka na. So, dapat mag-adjust ka at practicean mo para mas maging flexible learner ka. So, now is we are here sa part 2 which is ang varied learning styles. So, ang pupuntahan natin ngayon or ang pag-aaralan natin ngayon is yung iba't ibang klase ng learners. So, may 7 main learning styles na madalas makikita sa student. So, ang first is ang sensory learners. So, sila yung mga mahilig sa mga concrete and practical information. So, mas gusto nila yung real, actual, at factual. Like for example, kapag may lesson sa science, for example, is mas naiintindihan nila kapag actual demonstration ang pinapakita kaysa sa theory lang. So, ang possible problem nito is kung puro familiar facts lang yung inaaral nila is baka mahirapan sila na mag-adjust sa mga bagong ideas. So, kailangan din nila minsan na magbasa ng mga theories para mas balance yung learning. So, next is ang intuitive learners. So, ito sila is mahilig naman sila sa mga concept, theories, at big ideas. So, mas interesting sa kanila yung mga yung may mga meaning kesa sa mga detailed facts. So, ang halimbawa is sa group work, sila yung mga nag-iisip ng mga creative solution or mga future possibilities. So, ang possible problems naman ito is minsan kasi is sa sobrang focus nila sa ideas nila is hindi nila napapansin yung details. Kaya, ang challenge sa kanila is mag-slow down at i-check din yung facts. So, next is ang visual learners. So, sa visual learners is ito na yung mas natututo sila sa mga graph, pictures, diagram, and mind maps, chart, and lastly, yung mga image. So, ang example nito is mas naiintindihan nila yung mga lesson kapag may drawings or mga PowerPoint na visual. So, ang possible problems na maging kaharap nila is kapag puro kasi words ang discussion is then walang visual is mas mahirap sa kanila na makisabay. So kaya mas maganda na gumawa na lang sila ng visual notes on their own. So next ang verbal learners. So sa verbal learners is mas natututo sila through reading and listening. So halimbawa nito yung mga lecture, discussion, book reading, and reporting. So dito is dito sila mas mabilis na maka-pick up. So ang possible problem na maging kakaharapin nila is kapag ang information ay puro diagrams lang and walang explanation is baka mas mahirapan sila. So kaya kailangan nila ng mga clear words or narration para mas ma-process nila yung ideas.
So, next is the active learners. So, ito naman yung mga hands-on learners. So, mas natututo sila habang gumagawa or nag-experiment or nakikipag-collaborate. So, ang halimbawa nito is mas gusto nila yung group activities, experiment, role play, and mga real application. So, ang possible na maging issue nila is minsan dahil puro action agad is wala silang time na mag-reflect. So, kailangan din nilang mag-summarize bago mag-move sa next task. So, next, number 6 is the reflexive learners. So, sa reflexive learners is ito na yung opposite ng active, which is nag-iisip muna sila bago kumilos. So, ang halimbawa nito is sila yung tahimik sa discussion pero malalim silang mag-analyze ng situation. So, ang possible na maging issue or problem nito is sobrang tagal naman nila mag-decide minsan. So, kailangan matuto sila na mag-act quickly in some situation. So, ang number 7 is the sequential learners. So, ang sequential learners is ito na yung step by step na mga learners. So, gusto nila organize at sunod-sunod yung mga lesson. So, halimbawa, gusto nila like 1, 2, 3, gusto nila 1, 2, 3, 4 bago sila mag-generalize. So, ang maging possible problem nito is minsan sa sobrang focus nila sa detail, kaya maaring makalimutan nila tignan yung mga big pictures pa or mga iba pang detalye. So, next is the global learners. So, sa global learners is opposite siya ng sequential, which is nakikita agad ang big picture bago ang mga small step. So, ang halimbawa nito is mabilis nila mag-gets yung mga ideas kahit na hindi pa kompleto yung details. So, ang possible na maging issue sa kanila is minsan may kulang sa may kulang sa foundation kaya kailangan na bumalik at ayusin yung details. So, in conclusion, so lahat tayo is may sarili tayong learning style. So, walang mas better or worse. So, iba-iba lang. So, ang goal natin is makilala yung style mo at ma-improve yung weak areas para mas maging effective learners tayo. That's all. Thank you.